Magandang buhay sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga kasupporters. Muli, nandito naman po tayo ngayon sa ating palatuntunan na aking pinamagatang ating balikan ang nakaraan, na kung saan dito po ninyo mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero syempre bago po natin ito umpisahan, big shout out sa ating Team Kapuso na nandyan lagi ang ating Ma'am Jane, Ma'am Christy Alforte, kapatid Mr. TV, Sir Freddy, kapatid Sam TV, kapatid Rimary, kapatid Irene, kapatid Winnie Nalagon, kapatid Arnel Plaza, at syempre sa aking kasama rito sa bahay. Sana masuportahan po ninyo ang kanyang channel, Pinoy Firearms Instructor. At syempre shoutout kay kapatid ROC, Out of the Box. At Sir Erwin Panganiban. At syempre sa aking club, Kuwait Maharlika Eagles Club at Kuwait Maharlika Lady Eagles Club. At shout out sa ka-Eagles natin dyan sa Naliyagan Eagles Club na nasa Patinay, Prosperidad, Agusan del Sur. At ngayon, may babasahin naman po tayong sulat mula sa ating kaibigan. Ito atin ang umpisahan. Dear Kuya Kalbo, Kuya, tawagin mo lamang ako sa pangalang Saring. Matagal na akong nakikinig dito sa iyong palatuntunan. Dahil nga masasabi ko ng senior ako, kaya mahilig ako makinig sa mga ganitong palatuntunan. Kaya nais ko rin mag-share ng aking kwento ng buhay, Kuya Kalbo. Pito kaming magkakapatid at ako ang panganay. Noong panahon, Kuya Kalbo, wala pang internet. Walang cellphone. Kaya ang mga tao noon, talagang nasa sakahan pagdating ng umaga. Lalong-lalo na ang aking mga magulang. Laki kami sa bundok, Kuya. Kaya kaming lahat na magkakapatid ay tumutulong, lalong-lalo na pag walang eskwela. Naalala ko noon, napakalayo ng aming school. Treinta minutos na lakaran. Dahil nga, nasa bukid kami. Kahit mahirap ang aking mga magulang, talagang nag-aral kami, Kuya. Pero nung makagraduate ako ng high school, excited na ako na mag-aral ng kolehiyo.
Pero sabi ng aking tatay, huwag ko na lang muna daw pangarapin na magkakolehiyo pa ako. Dahil may 6 pa akong kapatid na gusto rin nilang makapag-aral hanggang high school. Kaya pinakiusapan ako ng aking papa na tumigil na lang muna ako. Pero sa totoo lang, Kuya Kalbo, gustong-gusto kong mag-aral. Dahil mayroon din akong pangarap sa buhay noon na gusto kong maging teacher. Pero nang marinig ko ang sinabi ng aking papa, parang nanginig ang aking katawan. Ang init mula sa aking paa, umaakyat patungo sa aking dibdib hanggang ulo. At hindi ko na namamalayan, Kuya Kalbo, na tumutulo na pala ang aking mga luha sa aking mata. Dahil gustong-gusto ko talagang mag-aral. Hindi naman ako masabing bobo at hindi rin masabing bright. Tama lang. Na natutunan ko lahat ng aking subject. Sa katunayan, Kuya, nagiging honor ako. Pero dahil sa sinabi ng aking papa, wala akong magawa. At ang sabi niya, tumulong na lang ako sa pagsasaka. Magtanim ng kamote. Magtanim ng mais at palay. Lalong-lalo na mga gulay, Kuya Kalbo. Kaya wala akong magawa kung hindi sundin ang sinabi ng aking papa. Isang taon na ang nakalipas, Kuya. Inggit ako sa aking mga kaklase na nakapag-aral sa kolehiyo. Kaya dahil doon, may nakapagsabi sa aking kaibigan, na may malaking tindahan na nangangailangan ng tindera. At nirekomenda ko. At dahil doon, nakiusap ako sa aking papa at mama na manarbaho na lang ako. At ang ikaganda pa ron, stay in naman ako. Kaya hindi kailangan na mag-uwian. Pumayag ang aking mama, Kuya. Pero ayaw sanang pumayag ng aking papa. Dahil 17 anyos pa lang ako noon. Pero gusto ko talaga
Kaya pinayagan ako ng aking mama kahit ayaw ng aking papa. Nagtalo pa nga sila. Pero siguro nakita ng mama ko na lagi akong malungkot. Kaya naisip siguro niya para malibang ako, magtrabaho na lang ako bilang isang tindera. At doon, kuya, pagpunta namin ng aking kaibigan, sa wakas natanggap din ako. Ayaw pa nga sana akong tanggapin dahil napakabata ko pa. Pero nagmakaawa ako. At sabi ko, ipinangako ko sa may-ari ng tindahan na pagbutihan ko ang aking trabaho. Dahil ayaw ko na magtrabaho sa bukid. Sa totoo lang, kuya, habang kausap ko ang may-ari, tumulo ang aking luha. Dahil sinabi ko, gusto ko sana mag-aral pero hindi kaya ng aking mga magulang. Dahil mayroon pa akong mga kapatid na gusto ring paaralin at patapusin ng aking mga magulang sa high school. At sinubukan ng aking kakayahan, Kuya Kalbo. At doon, malaking pasalamat ng may-ari na makita nila ang aking kasipagan. Sa totoo lang, Kuya Kalbo, nung mag-birthday ako, hinandaan nila ako. Yun daw ang pa-birthday nila sa akin dahil sa aking kasipagan. At nagpaalam ako na uuwi ako sa amin. Dahil sa dami ng handa na niluto nila sa akin, kuya. Nakiusap ako sa aking amo na dalhan ko ang aking mga magulang. Dahil ang mga luto na niluto nila, kuya, ay hindi namin nakakain sa bukid. At dahil 18 years old na ako, kinausap ako ng aking among babae kung gusto ko raw mag-aral. Grabe, kuya. Tuwang-tuwa ako noon nung inoferan ako. Kaya hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Nagpasalamat ako sa kanila at sinabi ko, yun ang pangarap ko na makapagtapos ako sa aking pag-aaral. Kaya pagkapasukan ko yan, in-enroll nila ako. At hindi ako nagsabi sa aking mga magulang. Pero nagpapadala ako lagi sa kanila.
Sabi ko nga sa aking amo, na baka magtaka ang aking mga magulang na hindi na ako makapagpadala ng pera. Pero sabi naman ng aking amo, hindi sila magbibigay ng pera, pero magbibigay sila ng mga dilata. At kung magtanong sila, mama at papa, sabihin ko na lang daw ang totoo na nag-aral ako. Malaking pasalamat ko sa aking amo, kuya. Dahil bibihira lamang ang mga ganong tao. Kaya grinab ko na ang kanilang offer sa akin. Hindi nga naglaon, nalaman ng aking papa na nag-aral ako. Ang akala ko, kuya, matutuwa siya. Pero kabaliktaran. Dahil nagalit siya, dahil ako daw ay nakakatulong sa financial. At ngayon na nag-aral na ako, hindi na ako makakatulong. Sinaway siya ng aking mama. Sabi ng mama ko, dapat daw magpasalamat sila. Dahil makapag-aral ako na hindi nila gastos. Kaya talagang pinagbutihan ko ang aking pag-aaral, kuya. At kung anong pinag-usapan namin ng aking amo, tinupad nila. Napakabait nila, kuya. Fast forward, nakapagtapos talaga ako sa aking pag-aaral. At doon, kuya, iyak ng iyak ang aking mama. Pero ang aking papa, baliwala lang sa kanya. Hindi ko malaman kung bakit ganon. Imbis na matuwa siya dahil tapos na ako sa pag-aaral sa kolehiyo. Malaking bagay kung makapagtrabaho ako. Pero parang malungkot siya, kuya. Ang mama ko lang ang naka-appreciate. At nagpasalamat sa aking amo. Sa totoo lang, kuya, hindi matumbasan ang ginawa ng aking amo sa amin. Hindi biro ang magpaaral, pero napatapos nila ako. Isa lang din kasi ang kanilang anak, kuya. Dahil doon,
nagpaalam na ako sa kanila at malaking pasalamat sa kanilang tulong sa akin. Kaya, 6 na buwan ang lumipas. Nakapagturo din ako sa elementary. Naalala ko noon, unang sahod ko, kuya. Ay bumili ako ng regalo sa aking amo. Tuwang-tuwa sila sa aking narating. At proud na proud sila. Na isang tindira sa kanilang tindahan ay naging teacher na. At hindi ko kinalimutan yun, kuya. Dahil napakalaki ng utang na loob ko sa aking mga amo. Kaya lagi akong dumadaan sa kanila. At dumating ang panahon ko yan. Nagkaroon ako ng boyfriend. Isang teacher din, kuya. At nung magplano kaming magpakasal, kinuha ko ang aming amo na ninong at ninang sa aming kasal. Kuya Kalbo, ngayon ay may mga apo na rin ako at retired na bilang isang guro. Masaya kami na nagsasama ng aking asawa. At ngayon, masaya kaming nagbabantay sa aming mga apo. Maraming salamat, Kuya Kalbo, dito sa iyong palatuntunan. Naway nagustuhan po ninyo ang aking kwento ng buhay. Hanggang dito na lang, lubos na gumagalang. Saring. Ma'am Saring, maraming salamat po sa napakagandang kwento. Kwento na masasabi nating isa ka sa mga maswerte dahil gaano man kayo kahirap, natigil ka man sa pag-aaral. At natigil ang iyong pangarap. Minsan,
na gusto mong mag-aral. Pero sa hirap ng buhay ninyo, at sabi mo nga marami pa kayo na magkakapatid, at gusto ng magulang mo na sila rin ay makapagtapos hanggang high school. Kaya natigil ang pag-aaral mo sa kolehiyo. Pero ang Panginoon talaga ay marunong. Hindi ka pinabayaan. Hindi man kayang paaralin. Hindi ka man kayang paaralin ng iyong mga magulang, pero may isang pamilya na ginawang instrumento para mapagtapos ka at makatapos ka sa iyong pangarap na maging teacher. Kaya maraming salamat sa iyong amo nang dahil sa kanila natapos ka at nakapagturo ka bilang isang guro. Kaya congratulations. At congratulations sa iyong amo. At ngayon, naging ninang niyo pa sa inyong kasal. Kaya napakaganda ng kwento. Ang ganda ng ending ng inyong kwento, ma'am. Maraming salamat po sa tiwala na iyong ibinigay dito sa ating palatuntunan. Mga kaibigan, anong masasabi po ninyo sa kwento ni Ma'am Sareng? Mag-comment at i-share na yan. Malay po natin, isa sa mga kaibigan po ninyo ang magpadala ng kwento ng buhay dito sa ating palatuntunan. Muli sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, June Sahay Bert dito sa YouTube, at sa mga hindi pa naka-follow sa aking FB page, June Sahay Calvo, sana i-follow po ninyo ako. At kung kayo man ay may kwento ng buhay, maaari po ninyong ipadala sa aking messenger, June Sahay Calvo, at aking babasahin dito sa ating palatuntunan na aking pinamagatang Ating Balikan ang Nakaraan. Muli, ito nga po pala si June Sahay Bert sa YouTube at si June Sahay Calvo sa FB. Ang nagsasabing, God bless us all.